Nagpapatuloy ang isinasagawang satellite registration ng Commission on Election or COMELEC Kawayanan City sa iba't ibang barangay at eskwelahan sa lungsod upang mas marami pang residente ang makapagparehistro bago ang takdang deadline sa May 8, 2026. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Attorney Johanna Vallejo, Election Officer 4 ng COMELEC Kawayan City, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon mula Lunes hanggang Sabado upang mabigyan ng mas malawak na pagkakataon ang publiko, lalo na ang mga estudyanteng hindi agad makapunta sa kanilang opisina. Bagamat pansamantalang natigil ang operasyon dahil sa pananalasa ng Bagyong Juan, agad namang nakabalik sa normal ang kanilang serbisyo ng bumuti ang panahon. Nilinaw din ni Vallejo na walang kahit anong bayad ang pagpaparehistro at kailangan lamang magdala ng valid ID para sa verifikasyon. Samantala, inanunsyo rin ng COMELEC na maaari nang magparehistro ang mga kabataang edad 14 years old na ang kaarawan ay bago o mismong tatapat sa ikadalawa ng Nobyembre 2026. Maaari rin silang magdala ng anumang valid ID, ngunit kung wala, pwede silang samahan ng isang kakilala o kamag-anak na rehistradong botante sa kanilang barangay. Ang nasabing kasama ang pipirma sa isang sinumpaang salaysay na magpapatunay na ang menor de edad ay tunay na residente ng lugar. Nananawagan naman ang COMELEC Kawayan City sa publiko na huwag mag-atubiling lumapit o magtanong sa kanilang mga tauhan sakaling magkaroon o alinmang problema ang katanungan na kaugnay ng pagpaparehistro. Tiniyak nila na handa silang magbigay ng tulong at gabay sa bawat nagnanais maging bahagi ng nalalapit na halalan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Johanna Vallejo, Election Officer 4 ng COMELEC Kawayan City. Ay open po Monday hanggang Saturday and meron kaming field registration. Ang ibig sabihin niyan, ang opisina namin ang lalapit sa mga botante para sila ay aming i-register. Ang ginagawa namin, yung mga sa schools, doon kami pupunta or sa mga community center para i-register namin sila ng libre. Walang silang babayaran. Pati yung form na kakarga nila, walang silang babayaran. Kailangan lang kasi talaga ay ipaalam namin sa public na ang voter registration kasali na pati mga kabataan. So kahit 14 years old sila ngayon, pero pag on or before November 2, 2026 ay 15 years old na sila, ay pwede na silang magpa-register ngayon. And kung magpapa-register sila, magdala sila ng kanilang ID card. Paano kung wala silang ID card? Magdala sila ng botante doon sa presinto, doon sa mismong barangay kung saan sila nananirahan para yung active voter na yun ay pipirma siya ng sinumpang